Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng account, paano mag-deposit, and kung paano mag-trade sa BitGet. So tara, simulan na natin. So ang unang step natin is to create an account. So punta lang tayo sa bitget.com. And then dito naman, click lang natin itong sign up. Dito naman, lagay lang natin yung email or mobile number natin. So depende na lang kung ano yung gagamitin nyo. And then dito naman sa baba, click lang natin itong drop down arrow. So if may referral code ka, lagay mo lang dito. And if wala, skip mo lang to. And then click mo lang tong checkbox. And then click mo lang tong next. And after nito, may mga kasunod na steps pa. Pero madali lang naman, kaya tapusin lang natin. And pag once nakalagin na tayo, punta lang tayo dito sa profile icon. And then click lang natin tong security. And then dito naman, enable lang natin itong mga two-factor authentication. Especially itong Google Authenticator. Kasi may mga features na hindi gagana kapag naka-disable to. So since nakagawa na tayo ng account and set up na din natin yung security, pwede na tayo mag-deposit. So hover over lang dito sa buy crypto. And then click lang natin itong P2P trading. So dito natin i-convert yung pera natin to USDT. Kasi USDT yung kailangan para makapag-trade tayo ng kahit anong crypto na available dito sa BitGet. So para ma-convert na natin, click lang natin itong buy. And then dito naman sa crypto, make sure na nakaselect ang USDT. And then dito naman sa amount, make sure na nakaselect ang PHP. And if hindi pa, click mo lang itong drop down arrow. And then search mo lang yung PHP. Then click lang natin. And then dito naman lagay lang natin yung amount na ibibili natin ng USDT. So sa akin is 3,000 pesos. So next is the payment method. So click lang natin tong drop down arrow. And then search lang natin ang GCash. Then click lang natin. So ngayon pwede na tayo mamili ng merchant na gusto natin. So dito makikita natin yung name ng bawat merchant, yung stats nila, and yung price ng USDT na binibenta nila. And then dito makikita din natin yung available USDT ng bawat merchant, yung minimum and maximum limit, and then yung mga available na payment methods ng bawat merchant. And pag once nakapili na tayo ng merchant, click lang natin itong buy. And dito sa pay, lagay lang natin yung amount na ibibili natin ng USDT. So sa akin is 3,000. And then dito sa baba, makikita natin yung USDT na marireceive natin. And next is the payment method. So click lang natin itong drop down arrow. And then make sure na nakaselect ang GCash. But before we proceed, make sure na basahin natin itong trading terms kasi dito nakalagay yung mga important notes galing kay merchant. And if in case hindi nakalagay sa note, strictly no third party account. So dapat yung GCash na gagamitin natin talaga nakapangalan sa atin. And after natin basahin yung note, click na natin itong buy USDT. So dito sa taas, as you can see, meron tayong time limit. So dapat ma-send natin yung payment within 15 minutes. And then dito sa gitna, makikita natin yung GCash name and GCash number ni merchant. So copy lang natin to. And para ma-send natin yung payment, open na natin yung GCash app. So click lang natin itong send. Then click express send. And dito lagay lang natin yung GCash number ni merchant. Next is the amount. So lagay lang natin dito. Then turn off lang natin to. Then click next. So dito naman double check lang natin yung GCash name and GCash number ni merchant. Then after natin ma-check, click lang natin itong checkbox. And then click send. And then save lang natin itong receipt kasi kailangan pa natin itong isend kay merchant. So click lang natin itong download. So balik tayo sa BitGet website. And then dito naman send lang natin yung receipt. So click lang natin to. And then once na-send na natin yung receipt, click lang natin itong paid notify. And then click lang natin itong I have transferred. Then click confirm. So ngayon hintayin na lang natin na dumating yung USDT natin. So yun, order completed na. Click na natin itong view asset. So as you can see, ito na yung USDT na binili natin. So ngayon para makapag-trade na tayo, kailangan muna natin i-transfer itong USDT sa spot. So punta lang tayo dito sa left side.
And then dito sa accounts, click na natin itong drop down arrow. And then click OTC. And then dito, click na natin itong transfer. And then dito naman, make sure na nakaset yung from OTC, then to spot. And dito naman sa coin, make sure na nakaselect ang USDT. And dito naman sa amount, click na natin itong max para matransfer natin lahat. Then click confirm. So ngayon para ma-check natin if nasa spot na ba yung USDT natin, click na natin itong assets. And then dito sa accounts, click na natin itong drop down arrow. And then click spot. So as you can see, andito na yung USDT natin. And since na-transfer na natin yung USDT natin sa spot, pwede na tayo mag-trade. So punta lang tayo dito sa trade. And then click na natin itong spot. And then dito naman, punta lang tayo dito sa left side. And then click na natin itong crypto search. So dito tayo magsa-search ng crypto na iti-trade natin. So sa akin is XRP. So search ko lang dito yung XRP. And then dito naman, click na natin itong XRP USDT pair. So as you can see, nasa market na tayo ni XRP. And para makabili na tayo ng XRP, punta lang tayo dito sa right side. So make sure na nakaselect tong spot. And then click na natin itong buy. And then select market. And then dito sa total, lagyan lang natin yung total USDT na ibibili natin ng XRP. So sa akin is 30. And then after nyan, click na natin itong buy XRP. And then click confirm. So yun, congrats kasi nakabili na tayo ng first cryptocurrency natin. And if gusto natin makita yung crypto na nabili natin, punta lang tayo dito sa assets. Then click assets overview. So as you can see, andito na yung XRP na nabili natin. So ngayon kunyari biglang tumaas yung price ng XRP and then gusto na natin siyang ibenta, balik lang tayo dito sa trade. Then click spot. Then punta lang tayo dito sa crypto search. And then search lang natin yung XRP. And then click lang natin itong XRP USDT pair. And then punta lang tayo dito sa right side. And make sure na nakaselect tong spot. And then click lang natin tong sell. And then select market. And then dito naman sa total, set lang natin sa 100% para mabenta natin lahat. And then click lang natin tong sell XRP. And then click confirm. So yun, sold na. Sana nakatulong tong video natin ngayon, and if interesado ka sa crypto trading, consider subscribing sa channel natin para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And sabay-sabay tayong matuto dito sa community natin.